At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na revelasyon ng inilabas ni Atty. Boyeng Rimulya, ang kalihim ng Department of Justice na may kaugnayan sa mga hindi pa nasusolusyon ng isyu ng Administrasyong President Kuting ng Norte Jr. at ng kanyang asawang si First Lady Lizata Nasmags. Sa mga pahayag ni Rimulya, tinukoy niya ang ilang matinding aligasyon na magdudulot ng malalaking pagbabago sa pananaw ng publiko at sa mga kasalukuyang isyu ng gobyerno. Ayon kay Rimulya, may mga hindi pa naisa final na kasunduan sa pagitan ng mga kasalukuyang opisyal ng gobyerno na kung itutuloy ay maaaring magdala ng legal na pananagutan kay President Marcos at sa kanyang asawa. Ang mga revelasyong ito ay tinukoy bilang mga hakbang na may malaking epekto sa kalagayan ng bansa, lalo na sa aspeto ng ekonomiya at mga proyekto ng gobyerno. Aniya, ito na raw ang pinakamalaking pagsubok sa administrasyon ni PBBM at hindi malabong mapabilang sila sa mga hindi nakaligtas sa batas. Dahil sa mga revelasyong ito, hindi nakaligtas ang mga pangalan ni PBBM at Liza Smug sa mga usap-usapan hinggil sa mga paratang ng hindi tamang pamamahala at kapakinabangan mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ang mga pahayag ni Rimulya ay nagdulot ng pangamba at galit mula sa mga sektor na umaasa sa transparency at accountability ng mga namumuno sa bansa. Ang kanyang mga binitawan na salita ay nagbigay daan sa mas malalim na pagsusuri sa mga hakbang ng administrasyon at posibleng mga kasong ipataw sa kanila sa mga darating na linggo. Gayunpaman, agad na pinabulaanan ng Malacanang ang mga pahayag ni Rimulya at sinasabing wala pang formal na aksyon na isinagawa laban kay President Kuting ng Norte Jr. at First Lady Lizata Nasmags. Ipinahayag ng mga tagapagsalita ng Malacanang na hindi pa tapos ang mga investigasyon at patuloy ang mga pagsisikap upang mapanatili ang integridad ng gobyerno. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi magiging madali para sa administrasyon ng iwasan ng maligal na issue kung mapapatunayan na may mga paglabag na naganap. Habang patuloy na sumisikip ang sitwasyon, nag-aabang na ang buong bansa kung paano tutugon ng gobyerno sa mga revelasyong inilabas ni Rimulya. Marami ang nagsasabing ang mga susunod na linggo ay magbibigay linaw sa lahat ng issue at maaaring magsilbing pinakamalaking pagsubok sa kredibilidad ng kasalukuyang administrasyon. Mananatiling tapat ang inyong lingkod sa pagbabalita ng mga pangyayaring ito. Huwag kalimutang sumubaybay para sa mga susunod na updates. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tutak Pinas. Kibuloy at lumutang siya, yan ang prinsipyo dyan. Patay na kung patay. Pati SMNI, papatayin dyan kung magsasalita sila ng mabigat. Pero sa akin, eto ang gusto kong tingnan nyo. Si Aimee kaya sa tingin nyo pupunta? Ayan, sa tingin nyo ba si Aimee pupunta? Kasi pumunta po siya sa Davao eh. At maraming nagsasabi, pupunta raw siya sa Cebu. Hindi pa natin alam kung siya ay pupunta o hindi. Pero sa aking tingin, kung siya man ay pupunta, panahon na para mag-speech si Aimee doon. Nang makita natin kung talaga ba si Aimee ay puro lang dakdak. Tatandaan po natin doon pag nag-speech si Aimee, ibig sabihin sa stage nitong programa at mga rally ni Tatay Digong, ibig sabihin talaga doon, nilalaglag niya na yung kanyang kapatid na sumasang-ayon siya, umuuman siya or hindi, sumasang-ayon siya kay Tatay Digong. Yun ang aking tingin doon pag siya ay nag-speech. Kasi bagamat sa Davao sinabi yon ni Tatay Digong at magsasalita ulit si Tatay Digong sa Cebu at halimbawa maulit yon sabihin at nagsalita si Aimee din doon, kahit mauna pa si Aimee, parte na siya doon. Indirectly, parte na po si Aimee. So kung talagang ikaw, Aimee, ay sa tingin mo, ay ikaw ay talagang lumalangoy na patungo sa mga Duterte, tumodo ka na. Huwag ka na'y namamangka sa dalawang ilog. Dapat siguro mag-speech na to si Aimee. Huwag ka lang punta ng punta. Kasi kung pupunta ka ron tapos wala din, may personalidad ka, senador ka, kapatid ka ng presidente. At higit sa lahat, pinsan mo yung pasimuno, sabi mo nga, diyan sa PI. So kung talagang galit ka talaga kay Tambaluslos, anong naghihinto sa'yo para hindi mo siya bakbakan dyan sa speech na alam naman natin, yung rally na yan ay talagang ginawa yan una sa lahat dahil kontra sa PI si Tatay Digong. It's about PI po yan. So sa tingin ko, Aimee, manindigan ka. Hindi pwede yung kalakalahati ka.
Hindi yung kukuhanin mo yung boto ng Marcos, kukuhanin mo yung boto ng Duterte, ay hindi mo makukuha sa ganun. Kailangan mag-speech ka. O, sabi ni Jolly Wilder, same lang yan. Mag-speech siya doon, si Amy pagdating ng panahon, babalik din yan. Babaliktad din. Ako naniniwala ako, babaliktad. Siyempre, Marcos pa rin yan. Kahit balik-baliktad rin, kapatid niya pa rin si BBM. Marcos pa rin yan. But still, sa tingin ko, yung sinasabi ni Roque na yagballs, kasi may dalawang babae daw na may yagballs. Ibig sabihin nyo may tapang. Kung talaga may yagballs si Amy, mag-speech siya doon. Kung ando doon siya. Sabi ni Alexa G, para sa akin Coach Oli, pumunta man si Amy o sumama sa mga Duterte, hindi na rin siya dapat pagkatiwalaan ng mga Pinoy dahil Marcos pa din siya. Correct! Exactly! Yan ang aking stand. Budol pa rin yan. Marcos pa din yan si Amy. Huwag po natin kakalimutan. Ang punto lang natin, ba't pa siya punta ng punta ron? Kung hindi rin naman siya mag-i-speech, ano yun? Para kang namamangka eh. Parang namamangka sa dalawang ilog. Parang dalawa syota. Hindi pwede ganun, Amy. No, sabi ni Arnold Villarias, alam kasi ni Amy na malakas pa rin ang Duterte kaya ayaw niya magpahalata. Exactly. O puntahan natin tong dapat ba palitan pangalan ng prayer rally? Sabi yes, 67%, no, 33%. So ibig sabihin yung no, 33% gusto nila tuloy pa rin. Tawagin natin prayer rally pa rin. Pagpunta sa Manila prayer rally. Pagpunta sa Baguio prayer rally. Pag pumunta sa bang lugar? Negros prayer rally. So ganon. Yung 33% ganon ang tingin. So puro prayer rally. Yung 67% naman, wag nang gamitin yung prayer rally. Ayan na. Sabi ni Maria Teresa de Jesus, if no prayers happen tomorrow, palitan na lang nila. Alam nyo kasi ang dating sa akin, it's so dilaw. So dilaw. Di ba yan ang style ng dilaw? Sila yung nagpauso niyan eh. Yung may madre sa tangke, tapos nakadilaw sila, pupunta sa simbahan, luluhod, magdadasal, may misa si Cardinal Sin. Di ba? That is so dilaw. Ewan ko lang. Kaya nga nagpaano ako sa inyo eh. Nagpa-poll eh. No? I mean, hindi ko naman sinasabing ako lang ang tama. Kaya nga, tinitake ko rin yung inyong side. Datingan lang sa akin, dilaw eh. Baka mamaya, di ba? Susunod niya, mag-aaya na tayo ng simba. Tapos, naka-green tayo lahat. Tapos, may camera, nakaluhod tayo. Di ba? Medyo hindi ko kursanada yung ganun. Yun, maganda yun. People's voice na lang. Kasi, yung PI po is People's Initiative eh. Maswak pa siguro to, people's voice. At yes, kaya tinawag na prayer rally means it is a peaceful rally. Peaceful rally. Sabi ni Danilo, sa magkakapatid, madalas magkakaiba dahilan. Pero sa bandang huli, magkapatid pa rin yan. Correct. Sabi ni Delby, para sa akin, wag nang pumunta si Amy. Roderos, si Amy, talaga, KSP. Feeling gusto pa rin ng mga Pilipino. Correct. Sabihin mo yan, Roderos, Robino, pag nanood kayo dun sa mga channel ng mga DDS vloggers, na galit na ngayon kay Marcos Cuno. Galit na galit sila. Tapos, gusto si Amy. Hindi ko mag-gets. Lagay nyo doon. Suportahan ba si Amy? Sabi ni John Hensley, panggulo si Amy Marcos. Lilet Tagono, yes, better people's voice. Belen, panggap na yan ni Amy. I agree with you. Sabi, Yerick Hunt, hindi ako naniniwala si Amy ay kakampi ng Duterte. Traidor yan, spy yan ni Marcos. In my opinion. Hindi naman siguro spy. But in my opinion, kapatid pa rin yan. Marcos Eroho, Nona, maski si Amy, puro lang ngawa, walang gawa si Amy. Birada 888, exactly po. Sabi niya, wag na magtiwala to any Marcos, nakakadala na. Alam ko naman kasi marami kayong pinapanood na vloggers, di ba? Hindi ba kayo nagtataka dun sa iba? Bakbakan nila ng si BBM todo. Pagdating kay Amy, bahagang buntot. Ano meron? Wag nga tayong maglokohan. Sabi naman ni Tita Liza, very good comment ha. Ang tanong ko lang, nakafocus ba sa prayer ang rally to call it such? Hindi. Andun po kasi ako eh. Hindi.
Hindi ko alam kung late kaming dumating. Wala namang prayer ata. May prayer, saglitan lang. Hindi ko alam kung nagmisa sila before that. Pero talaga ang na-focus, di ba? Nakita nyo naman. Hanggang ngayon, anong pinag-uusapan? Yung speech ni Tatay Digong. So yan ang focus. Hindi yung prayer. Kung may prayer rally man, minidya ba yung prayer? Nabalita ba yung prayer? Hindi nga eh. Puro yung bangagang nabalita. Hindi. Seriously, kasi yun ang focus. Dapat doon na lang mag-focus. Ayun. Kasi mas okay to hear na prayer rally kasi togetherness. Mag-pray sabay soft na suntok. Elsie Chan, Sir Coach, Aimee is like her father. Marunong maglaro. Kaya nga, ingat po kayo. Hindi po sa sinisiraan natin yung mga vloggers na binubudol kayong ulit. Ayaw lang natin na mabudol kayo ulit tapos sisigaw na naman sila nang nabudol sila. Hindi sila natuto. Mahal kong Pilipinas, mag-ingat sa mga puting ahas, baka magurgur. Ano ba yan? Ba't Ako naniniwala ako dun sa itim na itlog ni Banat Bay. Nakita ko na yun eh. Oo, nakita ko na yun. Yun, Jeme Pasyente sa pool. Sa pool, sakto. Sana wag nang gamitin ng prayer word. It is a blasphemy. Oh. Dek, meron eh. Merong bagong source si Banat Bay. Nadidinig ko yun eh. Nadinig nyo ba? May bagong source si Banat Bay. Itim na itlog. Nakita nyo na ba yon? Kilala nyo ba yon? Nakita nyo yung itim na itlog ni Bay? Ako nakita ko yun. Madalas nung bata. Joke lang. Oh, Anita Esmas, no way to Marcos. Ano lang yung tawa ni Gina PH? Nakita mo na siguro, no? Coach, paano po makikita kung itim? Hindi naman itim na itim. Slightly itim lang. Ito po, kung may susunod na rally, kung merong pang susunod, kasi nakita nyo naman may ano na ha, magkakaroon po meet and greet ang Banateros. Isasuggest ko po yan kay Banat Bay. Hindi ko alam kung ma-approvean, pero mag-meet and greet po kami. So, ibig sabihin, halimbawa, ang susunod, Baguio lang. Kunwari lang, Baguio. Merong, para makilala namin, at ng Banateros din, yung mga DDS, magkakaroon ng meet and greet po ang Banateros sa mga DDS. Yan po isasuggest ko. At tayo magkakakwento-kwentuhan doon bago yung araw ng rally. Para makita natin at ma-suggest po. No? Personally, ma-suggest ko anong mga kailangan gawin. Alam naman natin si Banat Bay ay may direct contact kay Tatay Digong. Damage, century egg yun, kaya itim. Ayan, lagay natin. Sa tingin ninyo, yan na, dapat ba palitan ang pangalan ng prayer rally? 62% yes, 38% no. Lagay natin. Next question. Tingin nyo pupunta si Kibuloy bukas? Sagot po tayo ha. Pwede rin kayo magtanong at kung kaya naman natin, sasagutin natin. Ano ba ito? Ba't ayaw Sa tingin nyo pupunta ba si Pacquiao bukas? Si Pastor Kibuloy bukas? Isa pa yan. Hindi siya pinayagan mag-Zoom. Nabalitaan nyo, sabi kasi ni June Hensley, Zoom okay. Baka posible mag-Zoom siya bukas. Pero alam nyo, hindi siya pinayagan sa Senado. Gusto talaga personal. Grabe. Tinebes na talaga si Kibuloy. Sabi ni Elsie Chan, I think Sir Coach, hindi po. Yan, sagot po tayo ha. May poll po tayo. Looks like na very risky kay Pastor Kibuloy na umattend bukas. Sa akin, no Coach, okay lang para safe siya. Mayroon po kasing balita, no? At hindi natin alam kung ito nga ay nabalitaan ko lang po kasi. Hindi daw siya pinayagan mag-Zoom sa Senate. Parang napakadiktador na talaga dito, no? Pag iba pinapayagang mag-Zoom, si Kibuloy hindi. Nasa batas ba yun? Di ba? Parang replay po ng Tebes. Tinetebes po si Kibuloy. Bawal na ang Zoom. Samantalang sa iba pwede mag-Zoom. Queer Condor 45. Believe ako sa itim na itlog ni Banat Bay. Sharp na sharp ang sinabi, di ba? Sinabi nung itim na itlog ni Banat Bay na pumanig ang ayaw ng Iglesia ni Cristo sa PI. After a few days, lumabas yung ebidensya. Tama. Thank you sa yung safe Queer Condor 45. Correct, tama po. Thank you sa yung sharp na sharp daw ang itim na itlog ni Banat Bay. Sabi ni Lilet Tagono, totoo yan, sir. Ang parang diktador. Direktahan, diktador na talaga. Tingnan mo ang nangyari sa SMNI, asa ng hustisya.
Sabi ni Ryan Balaguer, at hindi siya pinayagan. Ganyan, di ba? Tebes na Tebes. Tebes tapos bigla na lang magugulat tayo. Biglang dadalin sa korte, biglang may warrant na agad. Ang bilis. Yung iba ang tagal-tagal di ba? Ang dami pang ang kaso na nauna kay Tebes. Hanggang ngayon, wala pang Kay Tebes, meron agad. Warrant. Sabi ni Maria Peters, baka magpapadala lang ang mga members galing kay JC. Very risky nga. Kung talaga may risk ang buhay ni Pastor, ni Kibuloy, very risky nga. Kung aaten siya ron, syempre, hindi yung territory. Cebu yun. Sabi ng marami nga, administration yung Cebu na yun. No? At the same time, magsasalita ka sa stage, so target ka. Kung hindi ka man ma-target, susundan ka na ron. Baka mapahuli siya talaga. Pero sana, maganda rin kahit Kasi since andun ang SMNI, thank you, Alilet Agono, makapag na rin siya. At least man lang Zoom. Siyempre, kaya lang kasi medyo, ito naman tayo sa prayer rally. Parang modern communist na Pinas. No? Patatahimikin. Obvious naman di ba? Yung mga bagong sulpot na mga nagtatanggol kay Tambaluslos, sino ang target? Di ba DDS vloggers? Halatang halata Kayo ba hindi nyo nahalata? Ibig sabihin po noon, pinatatahimik. Sabi ni Alberto, hindi po, ba't DDS loyalist ako, taga Davao ako, nasa Pasay lang ako. Recorded message na lang. Pwede rin. Sabi ni Belen, delikado pag pumunta Sir Coach Oli. Kathleen Kikuchi, pero in fairness naman kay Aimee, dahil din sa kanya na pag-usapan ng PI. Hindi rin Kathleen Kikuchi. Nakadagdag po siya. Sa tingin ko nakadagdag po. I honestly believe that. Pero pinalagan na yan ni Pulong. Pinalagan na yan ni Tatay Digong. May interview pa nga. Before nagsalita ng bangag-bangag si Tatay Digong, may interview na sa Banatero si Tatay Digong. At ako pa nga nagtanong nun Portion ko pa nga yung tanong na yun. Galit siya talaga sa PI. Talagang magsasalita si Tatay Digong. June Hensley, hindi naman Senate yun. Bakit hindi pwede Zoom? Hindi, ibig sabihin sa Senate, hindi po siya pinayagan mag-Zoom. Eto pa, ang sinasabi ng mga dilawan naman na nakikisawsaw. Bakit daw sinabay pa, kayo ba sang-ayon kayo dyan? Sinabay pa yung rally na yan dito sa, alam naman natin, di ba, yung celebration ng People Power is 25. Bakit sinabay pa sa rally ng mga maka-Aquino, mga dilawan? Yan ang mga litanya nila Diba? Para daw nananadya. Sa akin naman kasi, wala naman na talagang ilang taon na po, wala na, nilalangaw na po yung EDSA 1 na yan. Why? Gaya ng sabi ko, they had their chance. Napaso ang taong bayan sa dilaw. Kita sa mga boto Kita sa mga supporters, wala na po. Lubog na po, laos na po ang dilaw. Matagal na pong walang umaaten diyan sa EDSA rally na yan. Wala na. Naubos. Ubos na po. So marami nagsasabi, si Celia Di Makalungan, wag na pumunta si Pacquiao, delikado siya. Pupunta raw kasi, sabi ni June Hensley, sana si Tatay Digong, huwag na rin umaten. Katakot yan, mga traitor ang mga kalaban. Alam mo ako sa totoo lang, I agree with you, June Hensley. Sa akin, wag na sanang umatin, lalo na dun sa mga lugar na alam naman natin na pro-admin. Sang-ayon ako sa'yo. Kaya lang, yan ang sasabihin Yan ang litanya. Ngayon pa lang, iniintrohan na po. Kaya grabe tong mga grabe tong mga Ensimada vloggers. Parang gustong papatay si Tatay Digong. Parang inuudyokan nga Kasi kung hindi umatin si Tatay Digong, sasabihin na duwag. Pag hindi nagtapang-tapangan sa Cebu, sasabihin na duwag. Grabe tingnan yung utak nitong mga Ensimada vloggers. Itong si Jukebox vlogger, grabe. Efren Ramos, meron pa din yan coach, depende sa budget ng mga atin. Ano po meron? June Hensley, hindi kaduwagan ng matalino. Correct. Tingin ko po hindi pupunta, iwas gulo. Tapos ang daming pinadalang pulis. Kasi nga baka biglang magkagulo no? Meron sa Manila, merong rally sa ang Dilaw, tapos may rally ang DDS. Nako, baka magpumutok. Delikado ang admin, no? Correct, mahal kong Pilipinas. Tama yung sinabi. Kanato Mix TV, I think di pupunta boss. Nagpapasalamat ang ministry nga sa inyo dahil pagtatanggol mo. Doon kasi mag-aaral ang anak ko sa JMCFI. May meeting kaming mga parents about sa issue dahil nadamay ang school. Talaga, nagpapasalamat ang ministry nga sa inyo dahil pinagtatanggol.
Sabi ni Eugene Chavez, Boss Oli, ganun talaga ang masasamang tao. Halalang kaluluwa, walang pakialam muna sa boss. At saka parang bulag. Para silang bulag. Hindi nila nakikita yung... Hindi ba nila nako-compare yung difference? It's like night and day. Yung layo. Pag kinumpira mo si Tatay Digong, Front Pamaong, malaking gulo kung itutumba nila si Tatay Digong. Kaya iingat din ang mga hayop na mga tambaluslos. Hindi nila. I don't think naman itutumba nila si Tatay Digong. Posibleng magkaroon ng gulo pero hindi itutumba. Kasi magwawala ang taong bayan pag itinumba si Tatay Digong. Katapusan na nila yon. That's for sure. Pag tinumba. Yun lang. Baka mamaya NPA. Sabi ni Alexa G, I personally know si Tatay Digong. Matapang talaga dahil nakapunta yan sa lugar na honestly madaming NPA. Correct. Pero alam mo, may punto ka dyan, Alexa G. Kasi itong mga rebelde, itong mga makakaliwa, yung iba nga ata nasa Congress pa eh. Itong makakaliwa na to, baka sumausaw. Diba? Dahil alam natin, ang talagang number 1 apelyido na politiko na galit sa mga makakaliwa ay ang apelyidong Duterte. Baka mamaya, sumausaw sila dyan, banatan si Tatay Digong, tapos, kunwari, ang bumanat dyan ay admin. I don't think babanatan to ng ng kalaban sa politika si Tatay Diggs. Hindi naman sa ganun ang tingin ko. Malabo. Babanatan siya, sisiraan siya, puputikan siya, pababahuin siya. Pero yung babanatan dahil patutumbahin, I don't think gagawin nila. That is so stupid. Yun ang nakakatakot lang. Pag kayo mga makakaliwa ang gumawa, dahil alam nila, merong ibang mapapagbintangan. Doon delikado. Jolly Wilder, lang beses na sinabi ni Tatay Diggs, hindi siya takot mamatay para sa Pilipinas. Tama naman yan, Jolly Wilder eh. Actually, ang isang tao, hindi ka dapat takot mamatay. Dapat Pero, dapat, nag-iingat din. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Diba? Kaya nga yung may nag-comment kanina dito na, hindi kailangan ng baril. Hindi po. Binigyan tayo ng utak ng Diyos para mag-isip. Binigyan tayo ng kamay, ng mata, para protektahan ng ating sarili. Hindi... Ibig ko sabihin, kasi kanina sabi, di ba, dinidiscuss natin about baril. Sabi, hindi kailangan ng baril kasi yan yung litanya ng isang nag-message. Di ba? Hindi po ganoon. Kung oras mo na, diyan ako naaasar sa mga salitang ganyan, kung oras or hindi, binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan. At yung kakayanan na yan ay may kasamang responsibilidad. Kaya ka binigyan ng kamay para gamitin mo. Binigyan ka ng mata, gamitin mo. Hindi yung, kung patay, papatakbo ko 300 kilometers per hour. Tanga ka. Dapat nag-iisip ka, dapat pinoprotektahan mo sarili mo. Hindi ako mag-helmet. Kasi kung oras ko na. Talagang oras mo yan kasi tanga ka. Diba? Yun po lang ang ibig sabihin natin. Dapat sa atin din ang pag-iingat. Hindi po pwedeng basta-basta ka na lang. Hindi pwedeng ganun. Saan pa? Binigyan ka ng utak ng Diyos. Dapat tinanggal na lang niya utak mo. O, di kung patay. O, mahal kong Pilipinas, hindi ako naniniwala na kapag oras mo na. Oo, nakadepende yan sa... Hindi sana, tanong ko doon, sa naniniwalang kung oras mo na. Nilalak nyo pinto nyo sa bahay. Yun na lang eh. Sa tanong kong yon, kung ikaw naglalak ka ng pinto sa bahay mo, ibig sabihin, naniniwala ka na dapat proteksyonan mo sarili mo. Kasi
Meron ba namang ano? I agree. Roderos Rubinos, malakas pa rin ang intelligence at security ni Tatay Digong. Hindi yan gagalaw kung delikado ang sitwasyon. I agree. Yan, matutulad yan sa ginawa noon sa Ninoy, sa Miranda bombing at sa Aquino Galman case. Dapat ingat lang. Correct. Yan nga, baka mahaluan eh. Gemma Pasyente. Pero di sila pakasiguro sa mga NPA kasi mahal ng mga NPA si Tatay. Baka sila ang balikan. Sabi ni The Ghost, ito magandang tanong to mas maganda to sinabi ni The Ghost. Coach, tama ba ito? Kasi kung pupunta si Willie at mamimigay ng pera at jacket, kasi yun naman talaga lagi ang eksena, dapat ba naunahin muna siya bago yung mga speech para di maputol yung momentum ng rally? Tama, di ba? Kasi po, ito naman ay sa aking pagkakaalam, at ito po talaga ang standard na nangyayari po, no? Sa form of entertainment, ganito po yan. Alam ko hindi po to entertainment kasi pero ganun na rin eh. Kahit po sa campaign ganun. Pataas ng pataas. Halimbawa, ang sinusuportahan mo halimbawa si Isko o si Marcos. Dapat yan ang huling magsasalita. Kasi pag nagsalita na yan, mauubos ang tao. So, depende yan doon sa pagkakataas. Yung pinaka-late, yun yung dapat pinaka-importante. So, dapat ang pinaka-last si Duterte. Kasi pag nagsalita na yan si Tatay Digong, ubos ang tao. Pagkatapos niya, ubos na yan tao. Asahan. Okay? So, balikan ko yung tanong mo. Except siguro nung panahon ni Marcos ng Uniteam, kasi mayroon nagsasabi sa akin, hindi ko lang alam kung totoo ito, pero kung may mga nabudol dito at nandito na sa channel ko, baka mapatunayan nyo kung tama ito, mali. Sinasabi daw nila na umuuna daw. Ewan ko kung totoo umuuna daw si BBM mag-speech kaysa kay Sara. Kasi pag nag-speech na si Sara, nauubos na daw yung tao. Ewan ko kung totoo yun Again, hindi naman ako nagpunta ng rally. Pero yun ang balita. Minsan daw pinauuna si BBM mag-speech bago si Sara para hindi maubos yung tao. So sabi ni The Ghost, na paunahin muna yung speech bago yung sayawan. Depende po eh. Hindi ko po alam kasi kung anong posisyon hindi natin alam kung paano ko sabihin to. Baka may mailaglag akong tao. Hindi natin alam kung gaano kataas ang papel ni Willie diyan sa rally. Sabihin na natin ganun. Kasi kung contributor siya, sabihin, hindi ko rin sure ayaw ko magsalita eh. Kaya lang nasimulan ko na. Kailangan ko tapusin. Kung contributor siya, mapupunta siya talaga. Kung main contributor siya, mapupunta siya talaga sa huli. Bago si Duterte. Yan. Hindi ko naman sure. Ayaw ko magsalita kasi hindi ko naman alam eh. Kaya lang sa akin, hindi ako medyo agree doon sa mamimigay ng pera, tapos jacket. Although style naman talaga ni Willie yun, kaya lang alam mo naman itong mga tanso, mga makikita na, gagalit kayo dun sa rally ng Uniteam na may binabintangan nyo, yung rally ng Lenny, ganyan-ganyan. Di ba? May mga may bigayan. Kayo din pala. Paano hindi dadami ang tao? Kasi andyan si Willie, mamimigay ng pera. Di ba? Ayun. So, ako, yun lang naman ang sa akin, wag na sana yung namimigay ng pera para hindi makulayan. And at the same time, pag tinawag nilang prayer rally, wag na magpasayaw ng sexy.
I have nothing against sexy kasi ganun din naman galing ako sa banda eh. Yung aking grupo din naman, di ba? Pero ilalagay mo sa lugar. Halimbawa, campaign, okay lang yun, may sexy. Pero pag tinawag mo ng prayer rally, tapos may sexy,